May mga rutang akala mo iniengkanto ka. Yung daan parang paulit-ulit. Pare-parehas ang itsura ng mga tulay. Paulit-ulit yung mga kurbada sa kalsada. May mga poles sa gilid na parang nakita mo na. Kulang na lang talaga magbaliktad ka ng damit. Baler, Aurora. Isa sa mga ruta na ginawa ng idol namin na si Master Ian Howe. At ngayon, kami naman ang susubok. Yan o, doon kami ang ahon po. Kaya namin ang one shot Manila to Baler. Ito ang kwento. Yun o, good day mga master. 4:51 PM at may ride out tayo, malayo-layo. Doon tayo sa Baler. Let's go. On the way ako kay Ate Christy. Daanan natin siya tapos diretso na tayo sa Monumento. Doon yung meet up point namin eh, 7 PM. So tara, let's go. Approaching Monumento na kami. Traffic! Kanina pa kayo? Ay, sorry. Kuya, long time no see. Parang inilagay alas 7. Kaya nga eh. Yun ah. Kuya Leo, Ate Emily, si Jem. Touchdown 7:01 sakto. Siyempre, game, ride out 7:10 dito sa may Baliwag Monumento. Let's go. Baler. Mula sa amin sa Montalban, may layo na 260 kilometers ang Baler. At dahil one shot ride ito, sinimulan namin ang biyahe ng alas 7 ng gabi sa Monumento. Katulad ng ibang naglo-long ride, susulitin namin ang lamig at katahimikan ng gabi. Babagtasin namin ang kahabaan ng MacArthur Highway hanggang makarating sa Baler. Time check 9:35 San Rafael, Bulacan. Picture tayo. Hey. Then na maliko tayo, dito tayo dumaan natin. Hey. Laredel Bypass. San Miguel na. Saktong 50 kilometers per Monumento. Nagpahinga muna kami at nag-coffee break. Sinulit talaga namin yung gabi. Mga gutom. Mga gutom.
Saglit lang talaga kami nagpahinga dahil makikipiesta talaga kami sa tita ni JM sa San Miguel. Ride out na ulit. Time check 10:53. Nakaka 85 kilometers na. Ano to eh, San Rafael, Bulacan. Let's go. Wash out. Diba may ilaw na yung San Miguel oh. Noong November walang ilaw yan ah. Yan oh. Nice one. Touchdown 11:10 San Miguel, Bulacan. Nakaka 90 kilometers na kami. Let's go. Ganda oh. Nagpicture lang ulit kami sa magandang arko ng San Miguel. Then nag-ride out na rin kaagad. Tamang picture lang. Ride out na ulit. 11:17 91 kilometers. Let's go. Pagpasok namin sa San Miguel, hinanap lang namin yung bahay ng tita ni JM. Medyo naligaw-ligaw pa kami dyan. Mga 10 km din yung layo sa main highway. So parang nagdagdag kami ng 20 km sa ruta namin balikan. Okay. Nabudol na naman ng Google Maps. May budulan na nagaganap dito. May budulan na nagaganap. Ayan o. 99 kilometers. Sana lang. 11:54. Feeling ko sulit naman yung pagkaligaw namin at additional 20 kilometers sa ruta. Sobrang daming hinanda sa amin, grabe. Thank you po sa family ni JM, sa hospitality, and happy fiesta po ulit. Grabe, busog na busog ako dyan. Nagpahinga lang kami mga 2 hours and nag-ride out na ulit. Happy Fiesta. Shout out sa ano. Shout out sa po. Fiesta. Thank you po sa ano. Barangay Partida, San Miguel, Bulacan. Happy Fiesta. Yeah. Happy. Hindi na ako nakapag-video nung bumalik kami sa MacArthur Highway. Sobrang dilim din at pinaghahabolan kami ng aso dun. And syempre, malayo pa yung ruta namin. Yan o. 2:32 approaching Nueva Ecija. 120 kilometers. 2 hours din yung pinahinga namin, kaya bumawi kami sa pacing. Ay, ito may tagpuan sa lumang Gapan, no? Yun, oh. Lakas na na. Naka-video ako, baka narinig yun. Touchdown 3:04 Gapan. Este kanina pa kami nasa Gapan. Pero ito yung ano, yung maangas na signage. At dito nga may nakasabay pa kaming mga kabataan. Papunta silang Dinggalan. Please lang guys sa mga kabataan na maglo-long ride sa gabi, magdala kayo ng ekstrang ilaw. Yung iba sa kanila walang kailaw-ilaw. Lalo na kapag Nueva Ecija yung daan. Sobrang dami truck dyan. Galing pa sila ng Caloocan. Yeah, dilim. Hey, 3:07 San Leonardo, Nueva Ecija. 130 km.
3:38. Dito na sa may ano, junction. Pakanan ng ano, Bungabon. Diretso lang ba tayo? O kanan? Saan yung Tarlac? Kabagian. Tarlac. Dito. Dumiretso lang kami pa Kabanatuan at doon pa daw kami kakanan papuntang Bungabon. 3:44. Anong Nueva Ecija na ba to? Malabo yung nakasulat eh. Madilim. Kabanatuan pala. 3:44 Kabanatuan na. Tapos 143 kilometers. Ay, layo pala nila. Malayo-layo sila. Sila Ate Emily. Medyo maaga-aga kami nakarating sa Kabanatuan and ayaw naman namin umahon sa Bungabon ng madilim. Puro bundok pa naman dun. Kaya nag-decide na lang kami na magpahinga muna at magpaumaga. Kanina pa rin kami bumabakbak ng 25 to 30 na takbuhan. Kanina may 7-Eleven sa ano eh. Kaliwa. Yun ah. 3:46 7-Eleven Kabanatuan. Water break saka kape break muna. Nag-power nap lang kami habang nagpapaumaga at ito ang reality sa mga long rides. The reality ng long ride. Nakala niyo puro view lang. Ito ang view. Ayan o. Ayan ang view. Ayan yung view. Game. 5:42 ride out na kami. Dito sa 7-Eleven Kabanatuan. Let's go. Mga 2 hours din kami nagpahinga sa may 7-Eleven Kabanatuan and nagpalit na rin kami ng mga damit. The best talaga kapag long rides yung may dala kang extrang damit. Lakas makapagpa-refresh. Akala mo bagong ligo eh. Nag-wipes lang naman. Ayun o. To Baler, Aurora Province. Dingalan 64 kilometers, Baler 114. Matindi-tindi. 6:08. Nakaka 151 kilometers na kami. So kakanan daw dito. Anong streak to? Hindi ko alam, basta ito. Kakanan dito sa part na to. Kumanan kami sa Nueva Ecija, Aurora Road. So 114 kilometers pa daw. 114 kilometers pa. Nakalagay ito sa karatula. Pabaler. Nakaka 151 na tayo. So 270 nga talaga. Ganyan no. Ganda pagmasdan. Ganda ng ano. Ganda ng
Ulap. Nabidyohan ka rin. Yan ah. Dito kami sa Kuya Mars Kambingan Lomi House. Ang oras ay 6:31. Breakfast muna. Kabanatuan pa rin to. Gutom na naman. Kain na naman syempre. 6:30. Breakfast ka. Breakfast. Gonna video sila na kumakain. Kain namin. Breakfast muna. Top silog saka pork silog. Walang ketchup. 6:57. Ride out 7:43. Nakakain na, nagsayaw. Nagsayaw, TikTok na. 7:47. Ride out na kami doon sa sa Lomi House. 100 kilometers pa. 100 kilometers pa tayo na. 109. Estimated time na dadating kami 2 PM. Estimated pa lang naman. 2 or 3 na. Let's go. Ayun oh. Palayan City na. $7.55 Palayan City. Let's go. Dito namin na-meet sila Kuya Angelito Season. Follower siya nila Ate Christy at JM. Dito kami sa Palayan City. Nagpicture lang kami tapos nag-ride out na rin. This one. Ganda dito ah. Puro Palayan nga ah. Kaya pala Palayan City ah. Pagpasok ng Palayan City, dito na nagbago yung tanawin. Grabe, sobrang ganda na. Medyo mabibigla ka lang sa mga ahon kasi banabanayad lang siya, mga 2 to 5% gradient. Ilang gradient yun? 5%? Tunat yun ah. Parang pulse flat to ah. Parang pulse flat. Parang pulse flat. Parang akala mo patag pero paahon pala. Ramdam na ramdam mo talaga yung kunat ng ahon dahil sa headwind. Nasa 2% din eh. Mukhang patag tignan eh oh. Pero 2% gradient. Banayad na ahon din tong Palayan City. Mahabang 2% gradient siya. Hindi mo mamamalayan o maahon ka na pala. Nakakaaliw din kasi yung ganda ng view. Ayun siya sabi ko. Ilang kilometro lang, narating na namin yung signage ng Palayan City. Ate, ayan na.
Yan, kailangan mag-picture tayo dyan. Welcome to Palayan City. Malapit na kami sa exciting part, kaya nagpicture lang kami saglit at nag-ride out na rin. Nagsisimula ng umangat yung gradient dito, 2.6. Ito nga yung sinasabi nila Kuya Alvin na banayad pero makunat. Mahabang banayad na makunat. So let's go. Maya-maya lang nakikita na namin yung mga bundok na aahunin namin. Isang hudyat na malapit na kami sa isa sa mga highlight ng ride na to, ang Bungabon Nueva Ecija. Yeah. Hello. Ingat, ingat, ingat. Thank you, ingat din po. Patinggalan sila. Kami pabaler. Nakataganda ng mahabang lusong. Pakanan yung mga kadinggalan. Diretso tayo. Ingat kuya. Diretso tayo. Yun o. Dito daw, diretso daw sabi ate. Pabaler po kuya. Diretso lang po. Thank you. Habang palapit ng palapit sa Bungabon, paganda rin ang paganda yung nakikita namin. Let's go! Malapit na sa katotohanan! Ito na guys, oh! Napakalupit. Ate Emily. Tamang video na si Kuya Leo. Ayan na. Ayan na ang Bungabon. Nakikita ko na ang arko. Let's go. Grabe guys, iba yung fulfillment nung first time kong makita yung arko ng Bungabon. Dati sa mga reels at vlogs ko lang nakikita to. Ngayon, ito napuntahan ko na. Yun o. Nice one! Nice one! Sa sobrang excited ko mag-picture, nalimutan ko mag-video. 9 o'clock. Ride out na kami sa I Love Bungabon sign. Magkadikit lang pala yan ang arko nila. Let's go. Kaso ang bibilis ng mga sasakyan. Ha? Ang bibilis ng mga sasakyan. Konting clips lang din yung nakuha ko after ng Bungabon sign.
tinipid ko rin yung mga battery ko para sa mga ahon. Diretso lang naman to hanggang makarating ka ng Bungabon town proper. Yan, nag-usap-usap po sila kung magpapantabangan dam o Bungabon. Ayan na. Yung Bungabon kasi banayad na ahon lang. Pero yung pantabangan puro matatarik daw. Ano kaya mapipili nila? Abangon. Ayan na. Nakapili na. Nakapili na. Bungabon na. Final destination. Pagdating namin sa Bungabon town proper, kumanan lang kami sa Nueva Ecija, Aurora Road. Kapag dumiretso ka kasi, doon na yung daan papuntang Pantabangan Dam, which is mas matarik compare sa Bungabon. Saging break ang mga idol. Simula na ba namang ahon niya, Brad? Kaya nagsasaging na tayo. Para may ano na. Sa bagay, yung dinadaanan natin, ang kunat nga talaga. Banayad na ano. Banayad na makunat. Game. Tapos na ang saging break. 9:30. Ride out na kami. Ito yung way ng Pabungabon. Let's go. Nakapag-decide na wag mo na magpantabangan. Yung last stretch papasok sa kabundukan ng Bungabon, yun yung mahirap. Sobrang lakas ng headwind. Kitang kita ng bundok na tatawirin namin mamaya. Let's go. Nice one. Oo nga eh, parang Malika vibes, no? Nililipad yung bike ko. Malapit na talaga sa katotohanan. Nakikita ko na yung 98 kilometers pa. Nakaka 180 na tayo. Ayun na po ang mga bundok. Lakas ng hangin. Lakas ng hangin. Napakaangas. Sarap tignan. Yun o. Yun o. Welcome to Kalaanan, Bungabon, Nueva Ecija. Pagpasok nyo sa Kalaanan, dito magsisimula ang banayad na palikulikong ahon ng Bungabon. Para magkaroon kayo ng idea kung gaano karaming liko, ito yung nasa mapa. Feeling talaga namin para kaming iniengkanto nung inaahon to. Pare-parehas yung itsura ng bawat liko, pati na rin yung mga tulay. May habang 56 kilometers to, and sabi nila may 500 plus na twisties o palikuliko ang rutang ito. 6% kagad. Unang siko. Nice one. Mula rito sa Bungabon signage na to, may habang 85 kilometers pa papuntang Baler. And ramdam na namin yung pagod at antok. Hindi pa kami umahon yan. Pero wala eh, ginusto namin gawing one shot to. Time check. Dito kami sa may I Love Bungabon sign. Yan ah. May nagtatago sa taas.
Ate Christy, si Kuya Leo, kasi Ate Emily, mga nagtatago. Kasi daspag na. At least nakaraos na tayo doon sa mahangin. Di ba? May hangin pa rin yan. Oo nga. Di gaano. Dahil natatakpan na ng puno. Twisties na, unlimited twisties. Game, ride out na kami dun sa may I love Bungabo na sign. Time check 10:50. Nakaka 189 kilometers na. Andito na kami sa twisties ng Pabaler. Puro paligo-ligo na to. Good luck. Simula na ng Kalbaryo. Di ko na nabilang kung pang ilang siko na to. Di ko alam eh. Dami oh. May nakita magandang view. Ganda. Ayan oh. Okay, adventure muna bago umahon. Dito na kami sa waterfall. Maligo kami. Linaw ng tubig. Ayan oh. Nice! Napakaangas! Yay! Ang ganda, ang linaw, ang lamig ng tubig. Yay! Ang sarap, ang lamig. Ayun oh. Okay, ride out na ulit after dun sa falls. Time check 11:15. At nakaka 191 kilometers na. Tuloy-tuloy pa rin sa ahon. Maaambon na. Ganda ng view. Very nice. Yun o. Yun o. Ate Emily in the house. Ganda. Kasi Ate Christy. Show her out. Ayun na nga, Labi River. Let's go. Labi River. Let's go. Nice one. I love Labisay. Nga, parang maligo lang din eh. Pero mas banayad naman to sa Maligo. Hello po. Mas banayad to kaysa sa Maligo. Mas gugustuhin ko na umahon dito kaysa doon sa Maligo. This one. Touchdown, Labi River. Yun o.
Apakaangas! Let's go! Grabe, ibang klase talaga yung ganda dito. Matagal ko na itong nakikita sa mga vlogs, pero iba pala kapag ikaw na mismo yung nandito. Iba yung hangin, iba yung vibe. Isa to sa mga rides na masasabi kong panglistahan talaga ng long ride bucket list. Nagpicture lang kami saglit tapos nag-ride out na rin. Okay, ride out. 11:47, ride out kami sa Labi River. Pagkaliko ng kanan, liliko ulit na pakaliwa. Tapos liliko ulit ng pakanan. Yun o. Narinig kaya sa video yun? Alam nyo na kung sino yung palautot. Masarap magkape. At this point, nakaramdam na rin kami ng gutom. Lunchtime na rin kasi niyan. Ito oh. Ayun, may kape. Feeling ko may kape. Feeling ko may kape. Sarado din. Lunch break kasi. Nakikilunch din sila. Puro sarado yung nakikita namin pwedeng kainan. Kaya nagtry na lang kami sa isang tindahan na magpaluto ng pansit canton. Swerte naman at inoferan din kami ng kanin. May aso ah. Break time muna kasi alas 12 na. Kailangan namin mag-lunch. Tama, lunch. Kain. Lunch na namin. Lunch namin, pansit canton. 12:30 na. Sarap ng upo na. At nakaka 200 kilometers na kami. 12:30 pa lang. 100 na tayo. 199 pa lang naman. Bababaan. 199.3. Okay, ride out na ulit. 12:53. 12:53. Wala 9? Angas. Diyan kami galing oh. Bang. Look at the view. Sulit naman talaga yung view, no? Yun, no? Entering the Aurora province. Yan, dyan sila nagpicture na nawala yung ano, nalaglag yung signage.
Magsisimula na lumusong. Napakagandang balita yan. Yun oh, what a nice. Ganda. Dito harap ka sa akin eh. Ay, naka-chase cam naman ako sa'yo eh. Naka-chase cam ako sa'yo. Naka-mount sa ano. Ganda! Mas masarap pa rin talaga tumingin-tingin ng view sa Lusong. Ano na tayo? 7 kilometers ng lumulusong. Nice one! Angas! Hey! Ganda dito! Yun o. Solid. Solid ng Baler guys. Kaso umulan. Ang malas. Yun o. Solid. Baler Aurora. Yan ah. Wala ko nga po ng ahon eh. May kasi pa ako. Sama? May cookies ako. Welcome to Baler Aurora. Yan o. Angas. Kaso lang kami. Malas. Ang ganda na ng view eh oh. Biglang umulan. At ayun nga, kalungkutan. Inabot kami ng ulan sa Villa Aurora Bridge. Buti na lang meron tindahan sa dulo at doon kami nagpatila. 2:43, ride out dito sa may bridge na maganda. Halos sunod-sunod na yung pahinga namin. And umay na rin kami sa mga ahon. Alas 11 ng umaga kami nagsimula sa Bungabon Climb. And 4 hours na rin kami umaahon. Hindi naman siya ganun katarek pero sobrang nakakaumay talaga at some point. Ba may mga ahon pa. Akala ko puro lusong na to ah. Yan ah.
Sana 50 kilometers ng lusong na to. Last 50 kilometers. Nice one. Uy, ano to? Bakit may ahon dito? Pinatikim lang tayo. Ang bilis naman nabawi nun. Pinatikim lang. Pinatikim lang na lusong, may ahon ulit. Bagong technique ba yan? Bagong technique. Wiggle wiggle. Oh, yan na, yan na, yan na. Exciting part ulit. Okay, tapos na, ano, enjoyment. Yung mga huling part ng Bongabon climb, rolling hills. At kung first time mo katulad namin, mapapasabi ka na lang talaga na hindi ba nauubos to? Ito na rin yung part na feeling namin parang naiengkanto na kami. Solong-solo rin kasi namin yung daan and halos pa ulit-ulit talaga yung nakikita namin. Ayun o. Morning! Ganda! Yun o. Kanina pa tayo naahon. Yun pala yung view. Nice one. Nakakita din ng lusong. Kanina pa kami maahon. Yan o, doon kami ang ahon to. Tapos ito. Nyaw, 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 nyaw. Ito na ba yun? Ituloy-tuloy mo na sana, ano? Meow, 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 meow. Sana tuloy-tuloy na to. Kundi magbabaliktad na ako ng damit. Kanina pa kami nauumay umahon. 4:30 na, dito pa rin kami sa kabundukan. Mahirap abutin ang gabi dito. Ganda. Wala akong masabi, puro ganda lang. Sulit yung ahon, kuya. Sulit yung ahon. Ano? Saan ka makakita yan? Dito lang. Sa Baler. Ganda. Quarter to 5 kami nakarating sa Detective Bridge. Doon na rin matatapos yung sigsag ng Bongabon Baler Road. Grabe yung daan doon. Hindi naman siya matarek, talagang banayad lang. Wala man lang pumalo ng double digit sa mga gradient, pero ubod ng haba. Nakakaumay din kahit papano.
From Deteki Bridge, 20 kilometers pa yung kailangan namin padyakin papuntang Baler. Pero grabe, sobrang ganda pa rin ng mga nakikita namin. Laspag na, hindi na makapagsalita. Na lang tayo, Time check, 5:38. Narating din ang Baler after 261 kilometers. 24 hours na ride. Alas 5 tayo malas eh. Alas 5 na ngayon. Nice one, touchdown. 5:38. Pero malayo pa sa katotohanan. Kasabang tayo, di ba? Mga ilang kilometers pa yun? Mga 5 pa. Yun lang. Touchdown Baler. 5:40. Congrats. Mahirap to. Hindi biro. At ayun na nga mga master, unlock na rin ang one shot Manila to Baler. Grabe, hindi siya biro. 24 hours din kami pumapadyak. 5 PM kami umalis sa Montalban. And almost 6 na rin kami nakarating ng gabi. Sa may Sabang Beach pala kami naghanap ng transient. Sa wakas! Dito na kami. Sa dagat. 6:16. Baler! Yun o, ayun o guys. Dito na kami sa Baler. 6:30. 6:21 total. Ayan, 6:21 Baler na. Dito si Kuya Leo saka si Ate Emily naghahanap na ng ano, tutulugan. At laspag na laspag talaga kami. Balita ano, 2.5 sa 3K. Nag-dinner lang din kami tapos nagpahinga na rin. Dahil kinabukasan doon kami mag-ikot-ikot sa Baler. Good morning. Dito na kami. Nasa na kami sa Ate Emily. Ay, lalakas ng tubig. Paano tayo malaligo niyan? Sarap nito. Lakas ng tubig. Yan ah. Lalo na ako yan. Nice one. Nice one. Wag na wag lang malalaglag. Nalulunod si Kuya. Nalulog na agad ah. Ride out na 8:42. Check out na rin dito sa pinagstayan namin. Let's go. Pumipitik. Thank you po. Almost 9 na rin kami nag-ride out and dito na rin kami kumuha ng mga pictures.
Hey! Pass out na kami. Nag-book muna kami ng bus pa uwi ng Manila. 2 PM yung kinuha naming oras. And habang nag-aantay, naglibot-libot muna kami. Ayun! Ay, ganda. Tubaler Church. Nice one! Hey! Oh, nice one! Hanging bridge unlocked! Huwag kang magkakamaling sumemplang, pa one hand pa ako ah. Dito na kami sa hanging bridge. And sila at Pele at Emily. Yan oh. Nice. Uy! Shit! Uy! Nakakaba! Pag ako naglalakad, umuuga. Grabe ako. Nakakatakot pala. Naka-uniform na. Yes. Nabudol. Nabudol. Nabudol kami ni Neil. Nabudol. 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 Tara na. At ayun na nga mga master, dito ko natatapusin tong video. Grabe, solid yung experience ng one-shot bike ride from Manila to Baler. 266 kilometers yung inabot ng ride. Galing kami ng Montalban. And maraming salamat nga pala sa lahat ng mga umabot dito. Kita-kits ulit sa next ride. Thank you for watching and bye for now.